Ipinagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral dito po sa Ebanghelyo ayon kay Mateo at nais ko pong ipaalala muli sa inyo kung bakit natin ito pinag-aaralan. Ito pong Ebanghelyong ito. Ito po ay para tayong mga sumasampalataya na sa Panginoon ay tumatag sa ating pananampalataya sa Kanya. Dahil ang aklat po ni Mateo ay nagbibigay ito ng pundasyon sa ating pananampalataya sa Panginoong Kristo. Kailangan po na mayroong pundasyon ng ating pananampalataya, hindi lamang tayo basta-basta naniniwala, kundi dapat nakabase ito sa mga aral ng mga alagad, aral po ng Panginoon. Pangalawang dahilan ay para po kung meron pa sa atin dito ang naghahanap ng kaligtasan, ipinahahayag natin ang kaligtasang ito ay nasa pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Kristo. Ito rin pong Ebanghelyong ito ang magpapakita sa inyo na ang tagapagligtas ay ibinigay na sa atin ng Diyos. Yan po ang Panginoong Kristo. Siya ang Mesiya. Ibig sabihin ng Mesiya, siya po ang hinirang. Siya ang itinilagang tagapagligtas ng Diyos para sa lahat po ng tao. So yan po ang ating dahilan kung bakit tayo nag-aaral ng Ebanghelyo ayon kay Mateo. Ngayon po ay dumako na tayo sa isang tagpo pa sa Ebanghelyong ito na sinasabi ko po sa inyo habang ang Panginoon ay nagpapatuloy sa kanyang pagmiministeryo, lumalabas po yung mga kalaban niya, yung mga oppositionist, yung mga antagonist po, kaaway ng Panginoon. At again, narito makita ho natin ang isang konfrontasyon na namamagitan po sa ating Panginoon at saka po yung mga religious leaders, ito nga pong mga kaaway niya, na mga ilang mga Pariseo at mga eskriba. Ang eskriba po, yan ang tawag doon sa mga dalubhasa sa kautusan ni Moses. Pinag-aaralan nila yung kautusan ni Moses at itinuturo nila. So ito po ang mga religious leaders na lumapit sa Panginoon sa tagpong ito. Nasabi dito ay galing pa sila sa Jerusalem. Ibig sabihin dito ay mga high-ranking religious leaders kasi galing na ito mismo sa Jerusalem. At dito nga po nagkaroon ng confrontation at muli masasaksihan natin na yung pong kanilang laging hindi pinagkakasunduan ay tungkol po sa maling aral. At yun po ay makita natin habang pinag-aaralan natin ito. So ang lagi nilang hindi pinagkakasunduan, yung kanila pong mga teaching, so yung kanilang tinuturo sa mga tao. Now, bigyan ko muna po kayo ng background kung bakit po lumabas itong mga Pariseo at saka mga eskriba. Ito po yung background niyan. Matapos po kasi ng captivity sa Babylon, ang mga Hudyo po kasi ay ipinatapon ng Diyos doon sa Babylon. At sila po ay naging exile doon for 70 years. At pagkatapos po ng 70 years ay pinabalik sila ng Panginoon doon sa Promised Land. At nung babalik na po sila doon sa Promised Land, ay ang mga Hudyo ay naging interesado sa moral law. At hindi lamang sa temple worship. Kasi po ang temple, yon ang pinakasentro ng Judaism, yung religion po ng mga Hudyo. At hindi lamang po naging interesado sa pagbibuild nila ng kanilang second temple, kundi naging interesado po sila doon sa moral laws. So gusto nila matuto rin sila doon sa mga aral, moral law ni Moses. Kanya po naglitawan ang mga rabbis. Ang ibig pong sabihin ng mga rabbis, ito yung mga tagapagturo ng mga Hudyo. At mula po doon ay lumabas po yung mga rabbis, nagturo sila ng mga kautusan ni Moses. At sabi po nila, para pangalagaan nila yung kautusan ni Moses, ay nagdagdag po sila ng mga tradisyon na naging kostumbre sa mga Hudyo na ito po, nung panahon ng Panginoon, ay ito na ang madalas na itinuturo yung kostumbre, yung mga tradisyon na idinagdag po ng mga rabbis na ngayon, ang naging proponents na itong mga Pharisees at saka yung po mga scribes. At ito po lagi ang pinagtatalunan ng Panginoon at ng mga religious leaders. Kasi yung po mga kostumbre, yung po mga tradisyon na yon na idinagdag po ng mga religious leaders sa tunay na utos ng Diyos through Moses ay naging pabigat na
sa mga Hudyo na sa halip na nasusunod po nila yung tunay na tinatadhana ng utos po ng Diyos ay mga kustumbre na ang ipinapapasan ng mga religious leaders sa Panginoon. So kanya po laging nag-aaway sila tungkol po sa mga bagay na yan. Now, ang dahilan po kung bakit si Mateo ay isinulat niya itong mga bahaging ito para ipakita rin sa atin na ang dahilan kung bakit galit na galit ang mga religious leaders sa Panginoon. At eventually po, ito ang magiging dahilan kung bakit nila ipapapatay ang Panginoon. Kasi eventually, pinapakita sa atin ni Matthew na ang Panginoon, pagpunta niya sa Jerusalem, talagang dahil doon ang pinakasentro ng religion, ng Judaism, nandun talaga yung mga kaaway ng Panginoon. And eventually, ay papatayin nila ang Panginoon. Ipagkakanulo ni Judas at siya po ay, ang Panginoon ay hahatulan sa isang court at siya po ay hahatulang mamatay. At ito, pinapakita na sa atin ni Matthew na ano ang pinakadahilan kung bakit ipapapatay ang Panginoon. Well, dito makita natin na ang Panginoon, ang dahilan po ito ay dahil ang Panginoon, ini-invalidate po niya yung mga tradisyon na tinuturo ng mga religious leaders. At yung pangalawang dahilan ay itinutuwid po ng Panginoon ang kanilang mga teachings. So ngayon pong umagang ito ay titingnan natin para ma-relate po natin itong mga nangyaring ito dito sa kabanatang ito ay titingnan natin una yung danger po ng circumventing God's commandments. At saka po yung pangalawa ay titingnan natin yung issue of cleanliness. Kasi yan, dalawang yan ang issue dito po sa mga tagpong ito. So una po, tingnan natin yung danger po ng circumventing God's commandment. Now, pag sinabi po nating circumventing, yan po ay English na medyo malalim-lalim po siguro. Nasa mind ko yan, pero tinignan ko pa sa dictionary para mapagaan ko ito sa inyo. Pag sinabi po nating danger of circumventing God's commands, meron po kasing danger pag ang isang tao sinicircumvent niya yun pong utos ng Diyos. Now, pag sinabi po nating circumventing, ibig pong sabihin nito, flash mo nga, yan. It is avoiding to comply with something, especially through cleverness. Pag sinabi nating circumventing the commands of God, the dangers of it, yung pong circumventing ay yung pong gumagawa ang tao ng paraan in a clever way para po hindi niya sundin yung inuutos ng Diyos. That is circumventing. Umiimbento ang tao ng ibang paraan para iwasan niya yung pagsunod niya sa utos ng Diyos. At dito po, yan po ang issue na pinag-uusapan dito. Dito sa unang tagpo, ditong Mateo 15. Lumabas po ang issue ito nung ang mga religious leaders po ay chinyarge nila ang Panginoon na binibreak ng Panginoon at ng kanyang mga alagad yung tradition ng mga ninuno nila. At in response po, ang Panginoon, chinyarge naman niya ang mga religious leaders na binibreak nila yung utos ng Diyos by their traditions. Okay? Ito po ang nangyayari dyan. Sabi po ng mga religious leaders sa Panginoon, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga katuroang minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa tamang paraan. At ang countercharge naman po ng Panginoon ay ito. Sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? So that's the issue. Now, paano raw po nilalabag ng mga religious leaders yun pong utos ng Diyos? Well, doon po sa utos ng Diyos tungkol sa paggalang sa ama at ina na inuutos ng Diyos, dinagdagan po ng mga religious leaders, gumawa po sila ng ruling tungkol po doon sa dapat itulong ng anak sa kanyang mga magulang. Gumawa po sila ng ruling na yung itutulong nila sa kanilang mga magulang ay pwede nilang ibaling yon.
pwede nilang sabihin na iyon ay inihahandog nila sa Diyos. That way, yun po ang circumventing. No? At ito ang sabi ng Panginoon sa kanila. Kung paano niyang china-charge itong mga religious leaders. Sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit, itinuturo ninyo, sabi ng Panginoon, na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay naihandog ko na sa Diyos, hindi na niya kailangang tulungan ng kanyang ama at ang kanyang ina. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang inyong minanang katuruan. So dito po, charge ng Panginoon ang mga religious leaders ng isang napakabigat na kasalanan. Sinicircumvent nila, kaya gumagawa sila ng ibang paraan para maiwasan nila ang iniuutos ng Diyos. Now, bakit po mabigat ang kasalanang pag-iwas, pag-circumvent sa utos ng Diyos? Meron pong tatlong dahilan na makita natin dito ayon sa Panginoon. Una, mabigat po itong kasalanan dahil ito'y utos ng Diyos. Yung kanilang iniiwasan, yung kanilang pinalulusutan ay utos ng Diyos. Ang Diyos na lumalang sa bawat tao, ang Diyos na may kapamahalaan, ang nag-utos nito. Kanya po, ito'y mabigat na kasalanan. At alam po ng Diyos kung anong makabubuti sa tao, kaya iniuutos na ito. Kaya po ito'y mabigat. Hindi po ito utos ng tao. Ito'y utos ng Diyos. Okay? Kung pawawalang bisa po ito para lamang sa sariling convenience. Okay? Malaki pong kalapastangan nito sa Diyos at tiyak na may kaparusahang nag-iintay. Out of convenience. Kaya nila iniiwasan out of convenience. Okay? Tulad po marahil na ginawa ng mga Hudyo na sinasamantala po nila yung tradisyong turo ng mga rabbis. Okay? Sinasabi po nila na anumang itutulong ko sa inyo, sabi naman sa mga magulang nila, ay inihandog ko sa Diyos, pero sa totoo, hindi naman nila ginagawa. Sinasamantala lang nila yung ruling na yon para sa sarili nilang kapakanan, para sa sarili po nilang convenience. Now, mga kapatid, meron pong babala ang Bible sa pag-iwas po sa utos ng Diyos para lamang sa sariling convenience ng isang tao. Alam ho ba niyan? Ang pag-iwas sa utos ng Diyos para sa sarili nating kapakanan, yan po ay paghahasik sa laman. Nagagawin ng isang tao ito dahil gusto niyang bigyan ng kasiyahan yung sarili niyang kagustuhan. Yan po ay paghahasik sa laman. At yan po ay merong malaking babala po ang salita ng Diyos. Ito po ang sabi, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Yung pong pag-circumvent, pag-iwas, yan po ay pagtatanim, paghahasik sa laman. Pero ang pagsunod po sa direktang maliwanag na utos ng Diyos, that is sowing in the Spirit. At depende yan kung saan ka nagsosow. Okay? Yung gantimpala. Kaya po, this is a grave sin. Ito'y utos ng Diyos. Now, titingnan po ninyo kung gaano kahalaga ang pagsunod sa 5th commandment doon sa honor your father or mother. Yan po ay panglima sa 10 utos ng Diyos. Gaano po ba kahalaga ang pagsunod sa commandment na yan? Makita natin, para po ipaalam ng Panginoon na ito ay talagang utos ng Diyos, dinagdagan pa yan ng threat of death sa isang lalabag po sa utos na yan. Na sinabi po sa verse 4 na ang sino mang lumait sa kanyang ama ay ina ay nararapat patayin. Para ipakita na talagang itong utos na ito ay dapat sundin, binigay yan na mayroong threat. Dinagdagan pa yan ng isang pagbabanta ng sino man daw lumait
sa kanyang ama at ina ay nararapat patayin. Now, paano po na-apply dito? Well, ang pagsabi po kasi na di kailangang suportahan yung mga magulang ng kanyang anak ay isang uri ng panglalait. Panglalait sa magulang. Why? Kasi ang Diyos, doon sa utos niyang suportahan yung mga magulang sa kanilang katandaan, pero sa utos po ng Diyos na yun, gustong parangalan ng Diyos yung mga magulang. Kasi sila ang naging instrumento sa buhay ng kanilang mga anak. Kaya gusto ng Panginoon na parangalan ng anak ang kanilang mga magulang. Pero dahil gusto po ng anak ay talagang maging ayaw niya ng responsibility, magsisircumvent siya. At sabi ng Panginoon, pag ganyan ang isip ng anak, nararapat siyang patayin. That's how serious this is. Kanya po, ang pag-iwas dito ay malaking kasalanan. Yun po ang una. Pangalawang dahilan kung bakit po malaking kasalanan ang pag-circumvent. Dahil ito po ay pagpalit sa utos ng Diyos. Hindi lamang po isinasantabi po ito, kundi ito'y pinapalitan pa. Okay? Ng ibang paraan para po magmukhang sinusunod pa rin ang Diyos. So, okay, sa isip, susundin pero papalitan. Okay? Papalitan sa paraang parang pag sinunod mo yung kapalit, para mo na rin sinusunod yung utos ng Diyos. Kaya malaking kasalanan po yan. Halimbawa, paano pinalitan ng mga Hudyo? Well, sabi ng mga Hudyo, pararangalan sana kita ayon sa utos ng Diyos. Ngunit, yung tulong ko'y ipinangako ko na sa Diyos. Palusot. So, sa tingin nila, pinapakita nila, susundin ko naman ang Diyos eh. Pero ang problema, ang ganito, yung ibibigay ko sa iyo, sabi ng anak sa magulang, naihandog ko na sa Diyos. Ngayon, kung isipin mo, parang tama. Parang tama. Kasi parang, syempre, mas mataas ang Diyos kaysa magulang. Pero ang totoo po, that is again circumventing. Hindi lamang to isinasantabi, kundi pinapalitan. Kaya ang charge ng Panginoon sa mga religious leaders ay ito. Sa verse 4 sabi niya, ito ang utos ng Diyos. Ito ang sabi ng Diyos. Pero ito ang sinasabi ninyo. Pinalitan nila. Okay? Pinalitan. Para nga po iwasan yung pagsunod ng direkta doon sa utos ng Diyos. Now, ang tanong natin, posible po bang mangyari ito sa panahon natin? Yes. Posible pong mangyari yan, na ang isang tao sa halip na diretsan niyang sundin ang utos ng Diyos, iiwasan niya ito, gagawa siya ng ibang pagdadahilan para pag sinunod niya yung dahilan niya, para niyang sinusunod ang Diyos, pero sa totoo, hindi naman. Ang tao po, mga kapatid, tandaan ninyo, makasalanan ng tao. Ang tao gagawa't gagawa ng paraan yan para iwasan niya ang utos ng Diyos. Iisip ng ibang paraan, ibang dahilan, para po ipakita niyang sumusunod naman siya, pero sa totoo, hindi. Well, paano pong nangyayari yan? Well, una, halimbawa, tumingin tayo ng mga utos ng Diyos. Halimbawa, yung araw ng pamamahinga, maliwanag po yan. Na tayo, itinuturo natin yung sinabi ng Diyos na 6 araw kang magtatrabaho, ngunit yung 7 araw ay araw ng pamamahinga, banal yan para sa Diyos. Okay, yun po ang sabi. Babasahin ko po yung utos sa inyo. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Araw na araw, 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin, subalit ang 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito ay huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo. Maliwanag na utos. Pero anong ginagawa ng tao? Well, next Sunday na lang. Meron akong trabaho ngayon. Okay? Sayang ang kikitain. Maiintindihan na ng Diyos yan. Circumventing. No? Yun po ay pag-iwas yan. Next Sunday na lang. Okay? Marami akong gagawin ngayong araw. Maiintindihan na ako ng Diyos. Well, sa totoo, hindi ka maintindihan ng Diyos.
6 na araw kang binigyan ng Diyos, tapos pinagpapahinga ka ng isang araw para sa iyong sarili at para sambahin mo ang Diyos. Tapos, idadahilan mong sa ibang araw na lang. That is circumventing. Isa pa pong utos. Halimbawa, ito po ay PowerPoint na ba? Okay. Tungkol sa pagtitipon ng mga Kristiyano, ito po ang utos. Sabi po ng Bible, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Ano ang utos? Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. That is very direct. Huwag nating kaliligtaan ang ating mga pagtitipon. Pero ano po ang circumventing na ginagawa ng iba? Pwede naman sa online. Meron namang online. Bakit pa ako pupunta sa church? Marami akong gagawin. Mag-online na lang ako. Marami akong labahin. Meron pang mga pinggan na dapat hugasan. Pwede namang online. That is circumventing, mga kapatid. Because alam ng Diyos na kailangan nating makisama sa pagtitipon, hindi online. Of course, yung pong mga hindi pwede talaga sa pumunta dito and you want to join us online, well, that is good. But if a person can attend in yung attend siya face-to-face, there's no excuse. Pero po pag sinasabi nating meron tayong ibang dahilan para ito'y labagin, that is circumventing. Again, another example. Tungkol naman sa idolatry. Well, sa idolatry, maliwanag na sinasabi ng Bible, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuin. Well, direktang sinasabi yan. Huwag kang sasamba, gagawa sa anumang Diyos-Diyosan na inanyuhan at huwag mo silang yuyukuran. Pero ano po ang sinasabi ng iba? Hindi ko naman sinasamba. Ginagalang ko lang sila. That is circumventing. No? Yan po ay direktang paglabag sa iniuutos ng Diyos. Kaya malaking kasalanan po yan. And then the last one na nakita ko po, na gusto kong banggitin dito, regarding covetousness. Yung pag-iimbot, maliwanag na sinasabi po sa utos ng Diyos, huwag mong pagnanasaang maangkin ang anumang pag-aari ng iyong kapwa. Paano itong sinicircumvent? Tanungin ko kayo. Yung utos na huwag pag-iimbutan ang pag-aari ng iyong kapwa. Sana all. No? Pag merong tayong nakitang kapatid o tao na pinibless ng God, tinatago natin yung ating pagkainggit at saka po yung pong ating pagnanasa na makamtan sila, gumawa tayo ng term, sana all. Well, mga kapatid, alam mo ninyo, natatawa kayo kasi minsan hindi natin napapansin na kaya sinabi yun, meron tayong itinatago. Pag pinalitan po ang tuwid at maliwanag na utos ng Diyos para lamang sa ating convenience, pinawawalang bisa po natin ang utos ng Diyos. Diyan po ay malaking kasalanan, kalapastanganan sa Diyos na nagbigay ng utos niya. Just imagine, sino tayong tao para baguhin ang utos ng Diyos? Sino tayong tao na gagawa tayo ng sarili nating paraan para sa pagsunod sa utos ng Diyos? Sa totoo lang, ito'y pag-iwas. Pinawawalang bisa ho natin ang utos ng Diyos. At wala po tayong karapatang gawin yan. Now, ganito po gusto kong isipin natin. Sasapat kaya yung mga excuses natin sa Judgment Day sa harapan ng Diyos? Just imagine it. Halimbawa, Lord, may online naman kaya hindi ako nag-face-to-face kasi may online. Judgment Day, sa harapan ng Diyos. Sabihin mo ngayon, Lord, just imagine that. Sa harapan ng Diyos, ngayon hindi mo nakita, pero sa Judgment Day,
sa harapan ng Panginoon, palagay mo, papayag ang Diyos sa iyong excuse na yun, mga kapatid. These are things that sometimes we do not think seriously because of our own selfishness. Well, ang rule po ng Diyos ay walang effect pag hindi po tayo nirurule. God wants to rule our lives by His words because He knows what is best for us. And to circumvent the commandments of God, yan po ay hindi po palalampasin ng Diyos. There is always a corresponding punishment. Pag ang isang tao po, nag-iimbento siya ng isang paraan para iwasan niya ang utos ng Diyos. Kaya nga po doon sa isang panalangin, pag po nangyayari na ito, alam nyo, ang panalangin po ng psalmist, ito po ang sabi niya, panahon na, O Yahweh, upang ikaw ay kumilos, nilalabag na ng tao ang bigay mong mga utos. Pag po ang tao ang nasusunod na, hindi na ang utos ng Diyos at ang utos ng Diyos ay ginagawa niya ng paraan para maiwasan niya ito, alam ho ninyo, it is time for God to act. Kasi nga po, nilalapastangan na ang kanyang pangalan. Pangatlo po, mabigat ang pag-iwas at pagpalit po sa utos ng Diyos dahil po nawawala ng saysay ang pagsamba sa Diyos. Pag po ganyan na. Pag po iniimbento na, nag-iimbento na yung tao ng kanyang pagsunod sa Diyos, nawawalang saysay po yung pagsamba ng taong yan sa Diyos. Tingnan po ninyo ang charge ng Panginoon sa mga religious leaders. Sabi niya sa verse 7, kayong mapagkunwari, angkop na angkop sa inyo ang ipinahayag ni Isaiah nang sabihin niya, iginagalang ako ng mga taong ito sa kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Pagsamba sa akin walang kabuluhan, pawang gawa ng tao ang kanilang katuruan. Napansin niyo ang charge ng Panginoon sa mga religious leaders, kayong mapagkunwari, sabi niya. Okay? Now, gusto ko pong ipaalala po sa atin, tanging ang Panginoon lamang po ang makapagsasabi ng ganyan sa tao. Tayo, wala po tayong karapatang tawagin, mapagkunwari. Kasi hindi natin alam ang tunay na laman ng puso ng tao. Ang Panginoon lamang po ang may karapatang magsabi sa isang tao, mapagkunwari, hipokrito. Siya lamang po dahil siya lamang ang nakakaalam ng laman ng puso ng tao. Ito pong mga religious leaders, kaya po pinaratangan sila ng Panginoon na mapagkunwari kasi kunwari po, pinaparangalan nila ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod nila at pagtuturo nila ng utos ng Diyos na kanilang pinalitan, kaya't sila tinawag na mapagkunwari. Okay. Ito po'y nakikita ng Diyos na isang pagkukunwari lamang. Maaring hindi ito nakikita ng tao, pero ang Diyos na nakakakita ng puso ng tao, ito'y isang pagkukunwari. Na kunwari sinusunod niya ang salita ng Diyos, pero dahil pinalitan na niya, ang tingin na po ng Diyos diyan ay pagkukunwari. Hindi po yan nakikita ng tao dahil ang tao hindi niya alam ang puso ng isang tao, pero ang Diyos ang nakakakita. Hindi po natin siya mapagtataguan. Alam ng Panginoon ang mga excuses na yan. At dahil po dyan, nawawala ng kabuluhan yung pagsamba sa Kanya. Sabi po sa verse 9, dahil hindi naman nila talagang sinusunod ang utos ng Diyos, walang saysay ang pagsamba sa Kanya. Okay. Ano po ang tinuturo ng Panginoon dito? Sa pagsamba po natin sa Diyos, mahalaga po na ang sinasabi ng ating mga labi ay nanggagaling sa puso. Isang aral po yan. Na ang mga lumalabas sa ating mga labi, patungkol po sa Diyos, dapat po ay nanggagaling yan sa ating mga puso. Pag po hindi galing sa puso ang sinasabi ng ating mga labi, patungkol sa pagsamba, pagpupuri, pagpapasalamat natin sa Diyos, yan daw po ay pagkukunwari. Dito natin makikita na gusto po ng Diyos ang puso po natin ay malapit sa Kanya.
hindi lamang sa ating mga labi. Diba, karaniwan naman, sinasabi yan, hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Malapit naman ako sa Kanya. Well, ang Diyos po nakakalam yan. Tiyakin lang natin na yung sinasabi natin yan ay nanggagaling sa puso. Now, manggagaling lamang po yan sa puso kung sinusunod natin ng Kanyang mga utos. Kasi ang katunayan po ng pag-ibig natin sa Diyos ay yung pagsunod natin sa Kanyang mga utos. Kaya kung talagang minamahal mo ang Diyos, unang-una susundin mo ang Kanyang mga utos. At pag sinusunod ng isang tao ang utos ng Diyos, pag sinamba niya ang Diyos, malapit din ang kanyang puso sa Diyos. Dahil sinusunod niya ang utos ng Diyos. Ang katunayan pong iniibig ng isang tao ang Diyos, pag sinusunod niya ang utos ng Diyos. Hindi niya ito iniiwasan. Hindi niya ito pinapalitan. Kaya pag sinunod ng isang tao ang utos ng Diyos, nalalapit ang kanyang puso sa Diyos. Dahil ang katunayan ng pag-ibig sa Diyos, sinusunod ng tao ang utos ng Diyos. 1 John chapter 5 verse 3, dahil ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay sumusunod sa Kanyang utos at hindi naman mahirap sundin ng Kanyang mga utos. Sa isa pong umiibig sa Diyos, hindi mahirap sundin ang utos ng Diyos. Dahil iniibig niya ang Diyos. Kaya hindi mahirap. Pero sa isang taong pakunwari ang kanyang pag-ibig sa Diyos, hirap siya. Nahihirapan siya sa pagsunod sa Diyos at babaguhin niya, papalitan niya dahil gusto niyang sundin ang sarili niyang kagustuhan. Hindi yung pag-ibig niya sa Diyos. Pero alam ho ba ninyo mga kapatid, ito pong katotohanan if you are a Christian, habang sinusunod po natin ang utos ng Diyos, makikita po natin ang ating puso sa harapan ng Diyos. Subukan po ninyong sinusundin ang utos ng Diyos, makikita mong ang puso mo'y marumi. At dahil nga po pakikita ng Diyos ang iyong sarili na marumi habang sinusunod mo ang utos niya, yan po'y paraan ng Diyos para ipakita niya sa iyo na kailangan mo ng paglilinis. Na kailangan mo ng kapatawaran. At yan po ay ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Inuutosan tayo ng Diyos na sundin ang kanyang mga utos at habang sinusunod po natin ito, mapansin nyo, ang puso natin somehow nakikita yung karumihan nito. At pag po pinakita ng Diyos sa inyo ang karumihan ng inyong puso, yan po ay paraan ng Diyos para ipakita niya sa iyong handa niyang patawarin yan, handa niyang linisin yan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Yan po makita natin. Now, kaya kapatid, dito po sa unang point natin, sinisikap po ba nating sundin ang utos ng Diyos at hindi natin ito pinapalitan? Tandaan po natin, ito'y utos ng Diyos, hindi po utos ng tao ito. Meron pong karampatang parusa ang sino mang gumagawa nito. Now, dumako po tayo dito sa pangalawang issue dito. It's about cleanliness. Tungkol po ito sa kalinisan. Ano po ba ang tunay na piniprescribe o hinihingi sa atin ng Diyos sa ating paglapit sa Kanya? Una po nating sasagutin muna, how can we be cleansed by Jesus? Paano po tayo nililinis ng Panginoon? Ang sagot po dyan ay ito, by being corrected by Jesus. Paano tayong lilinisin ng Panginoon sa Kanyang harapan? Kung tayo po ay magpapatuwid, magpapakorek sa ating Panginoon. Now, tingnan natin yung context po mga kapatid. Verse 10 and 11. Dito po, ang pagtutuwid ng Panginoon sa turo ng mga religious leaders ay dahil malaki pong pagkakamali nila hinggil sa kung ano ang nagpaparumi sa tao. Okay? Now, sabi po ng Panginoon dito na hindi yung pumapasok sa tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi yung lumalabas sa tao, yun ang nagpaparumi sa kanya. Now, pag pinag-usapan po o sinasabi ng Panginoon tungkol sa kalinisan, hindi po yan hygienic. Hindi po pinag-uusapan dito yung kalinisan sa katawan o kalinisan ng ating mga kinakain. Ang tinutukoy pong kalinisan dito ay yung
kalinisan sa paglapit ng isang tao sa Diyos. Okay? Tulad po, halimbawa, sinabi ni David sa awit 24, para ipakita ko sa inyo, hindi hygienic. Hindi pagkalinisan ng katawan, hindi po kalinisan mang kinakain natin ang pinag-uusapan dito, na yun ang minamaster ng mga religious leaders, kundi yung kalinisan ng isang tao sa kanyang paglapit sa Diyos. Okay, sabi po sa awit 24, verse 3 and 4, sino ang karapat-dapat umakyat sa bundok ng Panginoon? At sino ang maaring tumungtong sa kanyang banal na templo? Makatutungtong ang may matuwid na pumumuhay at malinis na puso. Ang hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at ang hindi sumusumpa sa kasinungalingan. So yan po ang pinag-uusapan. Sino ang haharap sa presensya ng Diyos? It is moral, spiritual cleanliness ang pinag-uusapan. Hindi po hygienic. Now, sabi po dito, hindi po yung pumapasok sa bibig, kundi yung lumalabas sa bibig ang nagpaparumi sa tao. Nang sa ganun, hindi siya nararapat lumapit sa Diyos. Now, pansin niyo sa verse 12, nasaktan po yung mga religious leaders sa sinabi ng Panginoon dahil hindi po sila sinang-ayunan ng Panginoon sa kanilang maling turo. Kaya sabi po ni Pedro, mga alagad niya, doon sa verse 12, Panginoon, hindi mo ba alam na nasaktan ang mga religious leaders sa sinabi mo? Ano sinabi ng Panginoon? Na hindi yung kinakain ng tao nagpaparumi sa Kanya, kundi yung lumalabas sa tao. At dahil hindi po sinang-ayunan ng Panginoon yung maling aral ng religious leaders, nasaktan daw po sila. Now, meron pong lesson dyan. Ito po. Pag mali po tayo, hindi po tayo sasang-ayunan ng Panginoon. Yan po ang isa sa lesson na makita natin dito. Pag mali po ang isang tao, tandaan po ninyo, kahit na baguhin ng tao ang utos ng Diyos out of His convenience, pag mali po ang tao, hindi po siya sasang-ayunan ng Panginoon. Isa pong hindi gagawin ng Panginoon ito, padadaliin niya, babaguhin niya yung kanyang utos para lamang maniwala ang tao sa kanya. Yan ang hindi gagawin ng Panginoon. Kaya po dito nasaktan yung mga Pariseo dahil hindi sila sinang-ayunan ng Panginoon sa kanilang maling aral. Kaya anong lesson? Tayo po pag tinutuwid tayo ng Panginoon, magpatuwid tayo. Kasi hindi i-adjust ng Panginoon yung kanyang aral para sa ating convenience. Magpatuwid po tayo sa Kanya. Gaano po kahalaga ito? Well, mahalaga po ito kasi yung mga religious leaders, sa halip po na sila'y magpatuwid sa Panginoon, na-offend sila. Nasaktan sila. At yan ang dahilan kung bakit nila pinapatay si Jesus. Nasasaktan sila sa pagtutuwid ng Panginoon. Now, mahalaga po yan sa atin dahil pag tayo po'y na-offend, nasasaktan tayo pag itinutuwid tayo ng Panginoon at hindi tayo nagpapakorek. Symbolically speaking, spiritually speaking, we can kill Jesus in our hearts. Pwede nating patayin ng Panginoon sa ating puso. Tulad namang ginawa ng Pariseo. They killed Jesus physically, but a person who is offended, nasasaktan siya sa aral ng Panginoon kasi hindi siya sinasang-ayunan sa kanyang maling ginagawa. Pwede niyang patayin ng Panginoon. Hindi siya makikinig sa aral ng Panginoon hanggang sa hindi na siya makikinig. Dahil gusto niyang gawin ang sarili niyang pamamaraan para sa sarili niyang convenience. Kaya po, ang lesson mga kapatid, as Christians, I thank God we have the Holy Spirit. When Jesus is correcting us, let us be corrected. Magpakorek po tayo sa Kanya. Kung itinutuwid po tayo ng Panginoon sa isang pagkakamali, dahil tinutuwid tayo ng Panginoon, kasi nga, natukso kang baguhin ang utos ng Diyos. Gumawa ka ng excuse at ngayon pinapakita sa iyo ng Panginoon, mali yan, merong kaparusahan yan, stand correct. Pwede natin sabihin, Lord, I stand corrected. Ituwid po ninyo ako, Diyos. Magsasubmit po ako sa iyo. Alam ninyo, sabi ng Panginoon, mapalad o pinagpala ang sino mang hindi natitisod dahil sa akin. Yes, meron pong aral ng Panginoon na maaring masasaktan tayo.
Pero wag pong maging dahilan yan para iwanan natin ang Panginoon. Kaya tayo itinutuwid ng Panginoon dahil meron dapat ituwid sa atin. At yung bagay na itinutuwid sa atin ng Panginoon, yan po magpapahamak sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, mapalad ang sino mang hindi natitisod sa akin. Kasi nga po ang Panginoon, alam niya ang mabuti sa atin. Pag tinuwid tayo, sabihin natin, yes, Lord. Huwag po natin gagayahin yung mga religious leaders. Pinatay nila ang Panginoon kasi hindi nila maatim yung kanyang pagtutuwid sa kanila. Now, dito po makita natin yung kahalagahan ng pagsunod natin sa utos ng Diyos. At hindi po natin dapat iwasan ito out of our convenience. Sabi po sa verse 13, ngunit sumagot siya. Ito ang sabi ng Panginoon dun sa mga alagad na nagsabing nasaktan sila. Ito po ang sagot ng Panginoon. Bubunutin ang lahat ng halamang hindi itinanim ng aking amang nasa langit. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na tagapag-akay at kung ang bulag ay umaakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa bulag. Verse 13, bubunutin daw po ng Diyos ang di talagang sumusunod sa utos ng Diyos. At pinapalitan ng utos ng Diyos. Bubunutin sila. Bakit? Dahil wala namang bunga. Walang bungang mabuti sa isang taong hindi niya sinusunod ang utos ng Diyos. Kasi makikita po ang bunga sa isang taong sumusunod sa Diyos. Kaya pag ang isang tao, sinicircumvent niya yung utos ng Diyos, walang makikitang bunga sa kanya. Kaya bubunutin siya ng Diyos. Walang mabuting bunga sa kanya. And then sa verse 14 po, dito pinakita po ng Panginoon sa atin na pag ang isang tao po ay sinicircumvent niya ang utos ng Diyos, eventually, yung tao pong yun ay mabubulag. Mabubulag po tungkol sa mga bagay na mahalaga at sa mga bagay na hindi mahalaga. Parang ganito po mga kapatid. Pag ugali na po ng tao na iniiwasan niya ang utos ng Diyos at babaguhin niya yung utos ng Diyos para sa kanyang sariling kapakanan, yung tao pong yun, eventually, mabubulag siya tungkol sa bagay na mahalaga at hindi na mahalaga. Ang ibig kong sabihin, eventually, blurred na ang kanyang pangunawa sa utos ng Diyos. Ganyan ang nangyari sa mga Pariseyo. Eventually, hindi na nila alam kung ano ang mahalaga sa harapan ng Diyos, kung ano ang banal sa harapan ng Diyos, kung ano ang hindi banal sa Diyos. Halimbawa, babasahin ko po sa inyo ang charge, bintang ng Panginoon sa mga religious leaders na eventually, because they are circumventing the Word of God, they were blinded to what is true and what is false, to what is holy and what is ordinary. Ito sa Matthew 23, ito pong sabi ng Panginoon. Kay saklap ng inyong sasapitin mga bulag na taga-akay. Sinasabi ninyo, kung ang sino man ay manumpa sa ngalan ng templo, ay wala iyong kabuluhan. Subalit, kung ang sino man ay manumpa sa ngalan ng gintong nasa templo, siya ay mananagot. Mga hangal at mga bulag. Alin ba ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpabanal sa ginto? Ang sinasabi pa ninyo, kung ang sino man ay manumpa sa pamamagitan ng dambana, wala itong kabuluhan. Subalit, kung sino may manumpa sa pamamagitan ng alay na nasa ibabaw ng dambana, siya ay mananagot. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang alay o ang dambana na nagpabanal sa alay? Naintindihan po ninyo yan? Na nagkaroon na ng blindness. Na sinasabi na ng mga Pariseyo, pag daw ang tao nanumpa doon po sa templo, walang bearing yun, walang kabuluhan yun. Pero pag ang nanumpa siya doon sa ginto na nasa templo, merong bearing. Pero hindi ba totoo, kaya naging banal yung ginto ay dahil sa templo? So, nagkakaroon na ng blindness. Wala nang tamang judgment. Hindi na nila alam kung ano ang nagpapabanal, kung ano ang banal. Ganyan po ang sasapitin ng isang taong sinicircumvent niya ang salita ng Diyos. Eventually, hindi na niya alam kung ano ang salita ng Diyos, kung ano ang tradisyon at salita ng Diyos. Okay?
Ganyan po ang nangyayari sa maraming religion. No? Dahil they don't know the commandments of God, and those who know the commandments of God, they try to circumvent it. Eventually, they are blinded kung ano ang banal, kung anong hindi. Kaya po mga kapatid, this is the danger. Okay? Dahil ang banal na lang, batay na lang sa sarili ng convenience. Yun po ang punto natin dito. Now, the last point of this section here, ano po ba talaga ang hinihingi ng Diyos sa atin sa ating paglapit sa Kanya? Well, ang hinihingi po sa atin ng Diyos pag tayo lumalapit sa Kanya is no less than cleanliness. Yan po ang hinihingi sa atin ng Diyos. Dapat maging malinis po tayo sa Kanyang harapan. Again, this is not hygienic, kundi cleanliness of the heart. Yan ang hinihingi sa atin ng Diyos. Yan po ang pagtutuwid ng Panginoon sa mga blind religious leaders. Doon sa verse 15 po, pina-explain ni Peter ang parable kay Jesus. Naalala nyo, nasabi ko sa inyo last time, pinag-usapan natin yung parables. Parables have to be interpreted by Jesus Himself. Kasi dito yung mga talinhaga, kaya kailangang ipaliwanag ito ni Jesus sa kanyang mga alagad. At ganoon nga po ang hiningi ni Pedro dito, na ipaliwanag ng Panginoon sa kanya yung kanyang sinabi, na hindi yung pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi, kundi yung lumalabas sa bibig ang nagpaparumi. That is a parable. At yun nga po, hiningi ni Pedro sa Panginoon na ipaliwanag niya yung ganong, yung parable na yan. So verse 16 and 17 po, sinagot ng Panginoon si Pedro, are you still dull? Wala ka pa bang pangunawa hanggang Di mo ba nakikita? Kasi ang totoo po, ganito mga kapatid, pag nagpo-progress po tayo sa ating spiritual development, dahil sinusunod po natin ang utos ng Diyos, hindi natin ito iniiwasan, tayo po ay magiging wise. Tayo po ay bibigyan tayo ng unawa ng Diyos doon sa mga malalalim na bagay ng Diyos. Habang tayo ay nagdi-develop sa ating spiritual relationship with God because we are obeying His commandments. Magkakaroon tayo ng unawa pa doon sa mga malalalim. Kaya po ang Panginoon sabi na kay Pedro, di ka ba naiintindihan nito? Now, kaya po ang Panginoon ay nagtaka siya doon sa kahilingan ni Pedro. Pero nung pong ipaliwanag po ng Panginoon yung talinhaga, pansin nyo, obvious ang sinasabi ng Panginoon. Bakit? Kasi sabi niya sa verse 17, hindi ba ninyo alam na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at tapos idinudumi? That is obvious. Hindi yun talaga makapagrurumi kasi papasok yung pagkain sa bibig, papasok sa tiyan, and then ilalabas siya. That is obvious. Pero ang hindi po obvious dito, yung sinabi sa verse 18 and 19, yung lumalabas sa bibig, that is not obvious. Kaya sinabi po ng Panginoon, so hindi yung pumapasok, kundi yung lumalabas. Kaya ito ang dapat niyong bantayan. Itong sabi ng Panginoon. Ito ang dapat nating bantayan. Hindi yung pumapasok, kundi yung lumalabas sa bibig. Dahil, sabi niya, verse 18, ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ang nagmumula sa puso. At iyon ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nagmumula ang masasamang pag-iisip, pagpaslang, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsisinungaling at panlalait. Ang mga ito ang sanhi ng pagiging marumi ng isang tao. Subalit ang kumain ng hindi nahugasan ng mga kamay ng ayon sa minanang turo ay hindi nakapagpaparumi sa sinuman. So ano po ang point? Kung nais mong makalapit sa Diyos, ito ang dapat mong bantayan. Lumalabas sa puso. Kasi ang hinihingi ng Diyos, kalinisan sa puso. Okay? Kung mahalaga sa iyo ang kaugnayan mo sa Diyos, kung mahalaga sa iyo ang paglapit mo sa Diyos, sabi ng Panginoon, ito ang dapat mong bantayan. Hindi lamang yung kinakain mo. Okay? Well, dito makita natin sa verse 19, ang puso po ng tao ay puno ng kasalanan. Sa harapan ng Diyos, puno ng kasalanan ng puso ng tao. Yan yung masasamang pag-iisip. Ito yung
paghatol sa kapwa, masamang pag-iisip. Tayo, ganun tayo, di ba? Mapag-isip tayo sa ating kapwa. Kung hindi natin babantayan yung ating isip, madali tayo makapag-isip ng masama sa ating kapwa. Niloloko niya ako. Kulang ng 10 piso yung bayad niya. Pag-iisipan tayo, pero ang mga pera naman kayo, nakakalito, di ba? Pera na makakalito. No? Kaya isipin nung binabayaran mo, niloloko mo siya kasi nalito ka, akala mo yung 5 piso, yung piso, 5 piso, ganito. Akala niya, linuloko mo siya. Pero sa totoo, nakakalito yung mga pera. Pero dahil marumi ang isip ng tao, isipin niya, niloloko ko nito. Okay? Masamang pag-iisip. Yung pagpaslang, yung pagpatay. Okay? Yan po ay, sabi ng Panginoon, pag nagsabi ka sa iyong kapatid na wala kang utak, yan po ay galing sa puso yan. Meron kang kinikim-kim na galit sa iyong puso, lalabas po yan sa bibig. Okay? Yung sinabi ng Panginoon dito, ang pangangalun niya, well, sabi po ng Panginoon, pag tumingin ng isang lalaki sa isang babae na may kahalayan at nais ng pagnasaan, nangangalun niya na siya sa kanyang puso. Yung pangangalun niya, yung adultery, galing din po yan sa puso. Okay? Kaya yan ang dapat bantayan. Okay? Now, gusto ko pong paalala sa inyo, i-point sa inyo dito, na ang bawat kasalanan pong binanggit dito ng Panginoon ay nasa 10 utos. Maging yung pong honor your father and mother, lahat po ng binanggit na kasalanan dito ng Panginoon ay nasa 10 utos. Kaya malalaman mo kung bakit ibinigay sa atin ng Diyos ang 10 utos. Para bantayan natin ang ating mga puso. Yan ang dahilan. Kasi alam po ng Diyos na masama ang ating mga puso, kasalanan po ay nakatira sa ating puso, kaya ibinigay niya yung 10 utos. Dahil nga po, kailangan nating bantayan ito. Na kung mahalaga po sa atin ang ating kaugnayan sa Diyos, kung mahalaga ang ating paglapit sa Diyos, ito ang dapat nating pahalagaan. Bantayan natin ang ating mga puso. Now, ang tanong, kaya po ba natin nabantayan ang ating mga puso? Ito po ang dapat nating bantayan dahil ang sino mang hindi po malinis ang kanyang puso ay hindi po makakalapit sa Diyos. Yan ang punto dito. Okay? Ang hindi malinis ang puso, hindi makakalapit sa Diyos. Ito po ang paalala ni Pablo sa 1 Corinthians 6. Sabi niya, hindi ba ninyo alam na ang masasamang tao ay hindi makakabahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga nakikiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga ngalunya, mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki o sa kapwa babae, o ang mga magnanakaw, mga sakim, mga lasenggo, mga mapanlait, mga mandaraya ay hindi makakabahagi sa kaharian ng Diyos. Ang 10 taong makasalanan, marumi ang puso, hindi siya makakalapit sa Diyos. Ang tanong, paano tayo makakalapit sa Diyos kung makasalanan ang ating mga puso? Well, dapat pong malinis muna ang isang tao sa kanyang karumihan. Okay? At yan po hindi kayang gawin ng tao. Nalinisin niya ang kanyang puso sa harapan ng Diyos. Well, ito po ang pinakapunto po ng mensahe natin ngayong umaga. Ito po ang ipinapakitang aral sa atin ng Panginoon na ang tanging makapaghuhugas lamang ng ating mga kasalanan nang sa ganon makalapit tayo sa Diyos ay ang dugo ng ating Panginoon. Yun ang punto niya dito na gusto ko pong ilabas sa inyo dito. Yung pong mga paghuhugas na ipinag-uutos po sa kautusan at yung mga pagkain pinagbabawal sa Old Testament na dito ngayon, dito minamaster po ng mga religious leaders, yun ay mga simbolo lamang yun. Okay? Yung pong kalinisang hinihingi ng Diyos, mga lalapit sa Kanya, sinisimbolize po yan noong pagkain, tsaka po yung paghuhugas. Pero pinapakita po sa atin ng Diyos dito na marumi talaga tayo. Ngunit yan pong mga religious leaders, yan ang minaster nila. Kaya po ang Panginoon dito, ito ang turo niya. Kung yung paghuhugas, yung mga pagkain pinagbabawal ay simbolo lamang
na ang tao kailangan maging malinis sa harapan ng Diyos at kailangang malinis siya sa kanyang paglapit sa Diyos, pinapakita ng Panginoon, those are symbols. Pero yung tunay na substance, yung katotohanan po ng mga bagay na yon ay makikita natin sa paghahandog ni Kristo sa kanyang sarili. Para linisin tayo ng Diyos sa ating karumihan and then makakalapit tayo sa Diyos. Okay? Ulitin ko po. Nakuha naman eh. Yung pong paghuhugas, pagkain na pinagbabawal ng mga religious leaders, those are symbols. They are not realities. They are symbols pointing to the sacrifice of Jesus Christ on the cross. Para ang sino mang sumampalataya kay Jesus ay malinis. And then makakalapit po sila sa Panginoon. Ito po ang sabi ni Pablo, idudugsong ko yung sinabi niya yung mga makasalanan, hindi sila papasok sa karera ng Diyos. Ito naman ang dinugsong niya. Pinutol ko lang sa verse 10. Pero yung karugsong nito sa verse 11, ito sabi ni Pablo sa kanila. At ganyan ang ilan sa inyo. Ngunit hinugasan na kayo, ginawa na kayong banal at itinuring na matuwid sa pangalan ng Panginoong Kristo at ng Espiritu ng Diyos. Praise God. Merong gospel. Kasi kung sa sarili natin, hindi tayo makakalapit sa Diyos. Marumi tayo. Makasalanan tayo. Pero, yung sinisimbolo ng pagkain, paghuhugas, na minamaster ng mga religious leaders, sabi ng Panginoon, blind na kayo. Hindi yan ang pinaka-substance. Ang pinaka-substance ay yung gagawin ng Kristo para sa mga makasalanan. Ibubuhos ng Kristo, ng Mesiya, ni Jesus, ang kanyang dugo. Nang sa ganun, ang sino mang lumapit sa Diyos na may pananampalataya kay Kristo, ay lilinisin sa kanyang karumihan. Yun ang sinabi ng Panginoon. Ni Pablo sa mga taga-Korinto. Dati ganyan kayo, ngunit hinugasan na kayo. Ginawa na kayong banal, sabi ni Pablo. Itinuring na kayong matuwid sa pangalan ni Kristo at ng Espiritu ng Diyos. Mga kapatid, that is the good news. Ito po ang mabuting balita. Yes, kailangan akong maging malinis sa Diyos. Paano ako magiging malinis? Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Nabuhos ang dugo ni Kristo para linisin ako sa aking mga kasalanan. Meron po ba dito na nakikita niya marumi ka sa Diyos? I prayed na pinakita sa iyo ng Diyos na marumi ka talaga sa Kanya. Para makita mo yung mabuting balita na si Kristo ay handa Kanyang linisin. In fact, nilinis na ng Panginoon ang kasalanan ng siya'y mabuhos yung Kanyang dugo doon sa krus. Yan ang tanging makapagpapalinis sa ating mga kasalanan. Well, to conclude po mga kapatid, una, huwag po nating palitan ang utos ng Diyos because of convenience. Tandaan po ninyo, hindi tayo sasang-ayunan ng Panginoon sa mali nating pamumuhay. Kaya patuwid po tayo sa Kanya. Pangatlo, kung pinapakita po sa atin ng Diyos na tayo marumi, ang kalinisas pong hinahanap sa atin ng Diyos ay nasa Panginoong Hesus. Tanggapin natin ng Panginoon. Kilalanin natin ang kanyang kamatayan ay para sa atin. Na yung kanyang dugo ang nabuhos para siya kay pagpapatawad, ikalilinis ng kasalanan. Iyan po ang mabuting balita natin ngayong umagang ito. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Sa ating pong pananalangin, napakahalaga po na tayo ay tumugon sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin natin sa Diyos. Yan po ang tamang pagtugon sa salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Kanya, batay sa Kanyang salita sa atin ngayong umaga. Alam ko pong ang banal na Espiritu ang nangusap po sa bawat isang narito ngayon. Tumugon po kayo ayon sa pagsasalita ng Diyos sa inyo ngayong umagang ito. Kung kayo po
ay yung taong tinutukoy dito na binabago ninyo ang utos ng Diyos. Kayo po ay humingi ng kapatawaran sa Diyos. Nang sa ganon, yung kaparusahang nakabanta sa isang taong gumagawa noon ay hindi po makarating sa inyo. Tandaan po ninyo, malilinis lamang kayo ng Diyos. Patatawarin lamang kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo dahil sa kanyang dugo. Sige po, tumugon kayo sa kay Diyos ngayon. Naghahanap ka ng kalinisan sa iyong kasalanan dahil pinakita sa iyo ng Diyos ang iyong karumihan. Kapatid, mayroon pong lunas ang Diyos diyan. Ang dugo ni Kristo. Ang dugo ng Panginoon. Binuhos yan sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Sumampalataya ka sa Kanya. Tumawag ka sa Kanya. At ang banal na Espiritu ang lalapat ng pagpapatawad at paglilinis. Ipanalangin din po natin na patuloy tayong umunlad sa mga bagay ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod natin sa Kanyang mga utos. Yan po ang ating commitment. Nalalago tayo sa ating spiritual development by obeying the words of God. Kayo po ang nakakaalam ng aming mga puso. Wala pong taong makakaharap sa iyo na hindi niya maaalala ang kanyang pagiging makasalanan. Ngunit, nang hahawakan kami sa dugo ni Kristo, dugong nabuhos sa ikapagpapatawad at kalilinis ng kasalanan. Kayo ang nagbigay nitong dugong ito upang sampalatayanan namin pag kami ay sinusumbatan ng aming mga puso. O Diyos, walang taong walang kasalanan sa iyong harapan. Ngunit sa Diyos ay may kapatawaran. At ang kapatawaran ito ay pinamalas mo nang ibigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang maging tagapagligtas namin. Siya ang humalili sa kaparusahang dapat kami ang magdusa. At sa kanyang pangalan at sa kanyang dugo, kami nang hahawakan. O Diyos, sa pamamagitan ng banal na Espiritu mo, hugasan mo ang bawat nagsisising kaluluwa sa oras na ito. Hugasan mo, patawarin mo ang bawat makasalanang humihingi ng kapatawaran at handang magpatuwid sa iyong mga salita. At kapurihan ay sa iyo dahil kayo Diyos na nagpapatawad at naglilinis. Purihin po ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.